Hello sa inyo! Para sa ating pagsusuri ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na siguradong sumagi na sa isip nating lahat. Ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? Ang ganda niyan, di ba? Pero titingnan natin yan sa isang napakalalim at medyo di pamilyar na paraan mula sa pananaw ng Kristyanismong Ortodokso. Ito yung tanong. Sigurado ako sa isang punto ng buhay mo na itanong mo na to sa sarili mo. Yung tanong na, medyo nakakakaba, di ba? Nakaka-pressure. Kasi paano mo nga ba malalaman kung tama ba yung landas na tinatahak mo? Pero paano kung mali pala yung paraan ng pagtanong natin? Paano kung kailangan lang natin ng shift sa perspective? Yan mismo ang iminumungkahi ng ating source material, isang naibang klase ng sagot. At dito natin makikita agad yung malaking pagkakaiba. Kadalasan, iniisip natin na yung will ng Diyos ay parang isang treasure na kailangan nating hanapin. Isang specific na trabaho, isang specific na tao. Pero sa pananaw ng Ortodokso, hindi pala siya isang destinasyon. Isa siyang habang buhay na proseso. Isang paglalakbay. So anong tawag sa paglalakbay na to? Eto na. Eto yung pinaka-core, yung true north ng buhay Ortodokso. Ang tawag dito ay theosis. Ito yung pundasyon ng lahat. Okay, so ano pa tong theosis? Medyo malalim pakinggan, pero simple lang yung idea. Ito yung proseso ng pagiging mas kawangis ng Diyos. Hindi ito para maging Diyos tayo maliwanag yun. Pero sa tulong ng biyaya niya, unti-unti tayong nakikibahagi sa kanyang banal na kalikasan. Yun yung ultimate goal. At dito nagiging super interesting. Kasi kung yun pala yung main goal, yung pakikiisa sa Diyos, lahat ng iba pang desisyon sa buhay, nagiging secondary na lang. Biglang nababawasan yung pressure, di ba? Kasi yung trabaho mo o yung relasyon mo, hindi na sila yung end goal, kundi mga paraan lang para isabuhay yung mas malaking layunin. Sige, maganda yung konsepto. Pero paano natin gagawin yan? Paano ba isinasabuhay tong theosis na to sa totoong buhay? Well, wag mag-alala kasi may 4 na practical na gawain tayong titingnan. Isipin nyo ito bilang isang mapa. Ito yung 4 na haligi na bumubuo sa landas. Una, ang panloob na buhay. Pangalawa, paghingi ng gabay. Pangatlo, pamumuhay ng may bertud. At pang-4, mga espiritual na kaloob at tawag. Tara, isa-isahin natin. So una sa lahat, the inner life. Hindi to abstract. Ito yung mga konkretong ginagawa natin. Constant na panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at syempre, yung buhay sakramento, kumpisal at komunyon. Dito sa mga gawaing ito, binibigyan natin ng espasyo ang Diyos para baguhin tayo mula sa loob. Sunod, super importante rin yung paghingi ng gabay. Sa tradisyong Ortodokso, may tinatawag na spiritual father. Pero teka, hindi siya yung magsasabi sa'yo kung anong dapat mong gawin. Hindi siya decision maker. Ang role niya ay maging gabay para tulungan kang makita kung paano mo i-apply ang turo ng simbahan sa unique na sitwasyon ng buhay mo. At ito, pakinggan niyo to, ang ganda ng quote, sabi rito. Ang tunay na pagkilates ay hindi tungkol sa kung ano ang gusto mong gawin, kundi tungkol sa kung ano ang mabuti at kung ano ang wastong paggamit sa iyong mga kakayahang bigay ng Diyos. Wow, grabe no? Hindi lang what do I want, kundi what is good at how can I use my gifts properly. Perfect transition yan sa next point natin. At dyan na nga pumapasok yung pamumuhay ng may birtud. Ano ba to? Basically, ito yung pag-let go sa sarili nating mga kagustuhan, yung self-will, at pag-pursue ng kababaan loob. Yung mga talento natin, hindi yan para ipagyabang. Ang layunin yan ay para magamit, para sa Diyos, at para sa ating kapwa. At ito, para sa akin, isa sa pinakamalakas na punto. Binabago nito yung tanong sa isip natin. Imbes na itanong, ano ba yung spiritual gifts ko? Na parang naghahanap tayo ng special power, ang tamang tanong pala ay, paano ako makakapaglingkod? Ang laking pagbabago, di ba? Kasi sa paglilingkod, doon mo na lang biglang matutuklasan kung saan ka pala talaga kailangan at namumunga. Okay, so, pagkatapos ng lahat ng yan, buuin na natin yung picture. Paano nito binabago yung buong pananaw natin sa salitang purpose o layunin? Ito yung pinaka-punchline ng lahat. Yung paghahanap sa kalooban ng Diyos, hindi na siya isang separate, nakaka-stress na misyon. Nagiging natural na part na lang siya ng mas malaking paglalakbay. Yung pagpili mo ng career o asawa, hindi na yan yung final exam.
Mga opportunity na lang yan para isabuhay yung theosis, yung paglapit sa Diyos. So para i-wrap up, eto yung 3 key takeaways. Una, ang purpose natin ay hindi lang tungkol sa ginagawa natin, kundi sa kung sino tayo nagiging. Becoming, hindi lang doing. Pangalawa, lahat ng daily choices natin may ambag sa mas malaking goal na yan. At pangatlo, at siguro pinaka-importante, binabawasan nito yung pressure. Hindi mo kailangang mahanap yung one correct path. At para matapos, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Pag-isipan nito. Paano kaya mag-iiba yung mga desisyon mo sa araw-araw kung ang goal mo ay hindi isang destinasyon, kundi isang direksyon? Kung ang focus mo ay hindi sa pagdating, kundi sa paglalakbay. Ano kayang magbabago? Isang magandang pagnilayan.